Yeah! Hello, what's up again mga karepax? So as you can see, meron tayo dito ang XRM, Honda XRM. Spark plug nya. Yan, ayaw nang umigpit. Lost thread. Sagad na yan. Lost thread na yung kanyang kabitan ng spark plug. Yan, huwag na. Ay, sasalpak na siya. So, dito gagawin natin is i-oversize natin to. At kakalisin mo natin to. Pakikita ko sa inyo kung ano yung sukat na kailangan at kung anong spark plug ang ating ipapalit. So, kalisin mo natin yung cylinder head and then retread natin. So, balikan ko ulit kayo mga karepax. Kalisin lang natin to. So, tayo magpapatuloy mga karepax. So, ito, natanggal na natin yung kanyang cylinder head. And then, ito yung kanyang lumang spark plug. Kung makikita nyo yung pinaka-thread nya is halos putod na. So, ang nakakabit sa kanya is ito yung code nya, C7 NGK. Tapos, ang ipapalit natin is yung pang TMX na, yung D8 80. So, kung mapapasin nyo, medyo mahaba siya ng konti. So ang gagawin lang natin dito is para makuha natin yung haba nito, is mag-spacer na lang tayo dito para makuha natin yung tamang layo. So dito gagawin muna natin is paparinahin muna natin siya. Gamit muna yung ito yung 10mm yung laki ng kanyang bala bago natin dito para sa D8. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung sukat na kailangan natin dito para in case na kailangan kayo pang retread, alam niyo yung sukat. So parinahin muna natin, medyo lakihan muna natin ng konti bago natin pasadahan ng pang retread talaga. Ito medyo maliit ng konti ito dito sa gagamitin natin pang retread para hindi magpersa yung kanyang aluminum. So simulan natin. So ito, babarinahin natin gamit nga yung 10mm na bala. So hindi ko muna ito mapapakita, kailangan diretso kasi hindi ko mahawakan, wala akong taga-video. So bubutasin ko muna and then pakita ko sa inyo yung pagkatapos niyang mabarena. Mabaringan ko kayo, hindi ko lang ito mahawakan, saglit lang. So ito mga karepax na butasan na natin gamit nga yung bala ng barena na 10mm. So 10mm ito. Gamit yung caliper. Ito siya 10mm yung laki nya. Ayan 10mm. Then ito kasi is yung bala na to is medyo mas malaki sa 10mm. Ayan, para pag nire-thread natin gamit to is hindi masyadong mapwersa at hindi masyadong malaki yung kakainin na aluminum. So make sure lang na diretso yung pagkakabutas natin. So susunod na dito is ito yung ating pang retread. So kailangan lang may tagahawak muna ako dito para makita nyo kung paano siya i-retread. Ito mga karepax, binaligtad ko lang siya. Medyo nahirapan tayo sa kabila. Kaya dito ka sa pinara. So para mas masilip mo siya kung diretso. Ito, i-lusot na natin, kakagat na natin. Dahan-dahan lang. Tapos talangisan nyo lang. Ayan, ikot, then langis. Ayan, hanggang sa pumaw na siya.
sakto lang siya, hindi rin tatamaan yung barbulan niya saka yung laki niya. So ayan, after na natin, kakalsin natin. Tingnan natin kung okay yung pagkakat. And then kung sukat yung spark plug. Ayan. So ayan, kita nyo bago na yung thread niya. And then ito yung kakabit natin yung spark plug, yung D8 natin kung pasok. So ayan, saktong-sakto lang siya. Ang problema ngayon dito is medyo mahaba kasi itong spark plug na to. So ayan, sakto lang, pati yung kanyang valve hindi siya tinamaan. So lilinisin pa rin natin to para mas makita nyo. Kukunin na lang natin yung haba nung dati, then kakat tayo ng spacer para hindi siya tumuntog sa ating piston. So linisin ko muna, then balikan ko ulit kay mga karepax. So ito mga karepax, tayo magpapatuloy. Ito yung kanyang dating spark plug. Asan ba? Pala. So medyo maiksi siya kumpara doon sa D8. Ito yung code niya na ikakabit natin. So kaya sinukat natin is ito yung mula dito sa kanyang base hanggang sa tip 14mm. And then ito is 22mm mula dito sa tip hanggang base dito sa washer. So kaya nag-cut tayo, minus natin, nag-cut tayo ng 8mm yung kapal. So para yun yung magsisilbing spacer niya. So kung makikita nyo is halos pantay na siya. Para pag kinabit natin dito, hindi siya tumukod sa kanyang piston. So ito yung ano lang, rollers ng mga pang Mio M3 NMAX. Ito yung ginamit kong rollers para magsilbing spacer. So medyo makukompress naman to pag inigpitan. So ikabit muna natin, then tingnan natin yung clearance niya kung tama lang. Yan, ito na yung ating finished product. Then after nung ma-retread, ito na yung ating spark plug. So sakto lang din siya. Hindi siya tatama sa ating piston. And then yung laki ng kanyang thread is yan, hindi naman tinamaan yung kanyang valve. Sakto lang din. Ayan, kakabit na natin. And then tingnan natin kung okay na. So yun lang mga karepas, balikan ko ulit kayo pagkatapos nating maikabit sa ating makina and then kung bandar. So yun mga karepas, okay na, finish na. Naikabit na natin yung kanyang cylinder head. Then ito, yung kanyang spark plug. Tayo mo natin. Yan, ito na yung bagong spark plug na D8. Yung pang TMX kasi yung mga ganito, TMX Honda, mga Rusi, pang Tantra, D8. So yun, sa mga na-lost thread ng kanilang mga spark plug, mga Honda XRM nyo, Honda Wave, Mio, Nobu, basta from C7 na spark plug to D8 na spark plug conversion, pwede siya. So yun, medyo mahaba lang, ginawa niya natin ng spacer para makuha yung dating haba. So yun lang mga karepax, sana makatulong sa inyo. At nga pala, yung ginamit nating sukat sa kanya is ito. Sana ba siya? Yun. Bali, una, ginawitan muna natin ng barena na 10mm. Yung bilog niya. And then, sumunod ito. Bali, winelding ko lang siya para madaling pihitin. So, ang sukat niya is 12. Ayan, kita ba? 12M by 1.25. So yun yung kasukat na spark plug para sa mga pang D8. Ito yung code ng spark plug. Yan. So yun lang mga karepax, sana makatulong sa inyo mga no-lost threadan. Ayun, may solusyon na tayo. So yun na ulit, sa ulitin mga karepax. Opa.